Kung may isang bagay akong masasabi ng buong katiyakan, iyon ay ito, hindi ako kailanman nagduda sa aking pananampalataya. Hindi kahit minsan. Sa loob ng 13 taon bilang pastor ng New Ilama Evangelical Church sa San Isidro de la Montaña, malinaw sa akin kung sino ang Diyos, kung ano ang katotohanan, at kung saan nagkakamali ang mundo. At kung tatanungin mo ako noon, sasabihin kong handa akong ipagtanggol ang katotohanang iyon hanggang sa huling hininga ko. Hindi ko alam na darating ang araw na ang mismong katiyakang iyon ang sisira sa akin. Ang San Isidro de la Montaña ay hindi lugar na madaling mapansin sa mapa. Isang maliit na bayan ito na napapalibutan ng tuyong burol, lupaing kulay abo at kayumanggi na tila laging nauuhaw. Kapag umihip ang hangin, dala nito ang alikabok na kumakapit sa balat at sa loob ng baga. Sa umaga, ang unang maririnig mo ay ang tilaok ng mga manok na walang pakialam kung nasa gitna sila ng kalsada. Sa hangin, laging may halong amoy ng bagong lutong tortilla, kape na pinakuluan sa palayok na luwad, at usok ng kahoy na parang ayaw ka nang bitawan buong araw. Doon ako namuhay. Doon ako nangaral. Doon ko itinayo ang aking mundo. Tuwing linggo ng umaga, bago pa man uminit ang araw, binubuksan ko ang pinto ng aming munting simbahan. Kahoy ang mga upuan, hindi barnisado, at madalas may piraso ng tinik na sumasabit sa damit ng mga hindi nag-ingat. Ang mga dingding ay kulay krema, ngunit may mga bahid ng halumigmig na hindi na naalis kahit ilang beses naming pininturahan. Kapag umuulan, ang bubong na bakal ay parang may sariling galit sa langit, sa lakas ng ingay ng patak ng ulan. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ako. Si Matthew Lucero. Pastor. Tagapagturo. Tagapagbantay ng katotohanan. Mga kapatid, madalas kong panimula habang itinatayo ang sarili sa likod ng pulpito na luma at may bitak-bitak na kahoy. Hindi lahat ng kumikislap ay mula sa Diyos. Malalim ang boses ko noon. Sanay akong gamitin yon. Natutunan ko yon mula sa aking tagapagturo, si Pastor Benjan Rocha. Isang lalaking may makapal na kilay at titig na parang kayang basahin ang kasalanan mo bago ka pa magsalita. Bata pa ako nang ako'y humanga sa kanya. 19 na taong gulang pa lamang ako nang ihandog ko ang buhay ko sa ministeryo, at sa edad na yon, ang malinaw na sagot ay mas nakaaliw kaysa sa mahirap na tanong. Mula pagkabata, itinuro na sa akin na ang mga imahen ay kasuklam-suklam. Idolo. Mga patay na bagay na nilalagyan ng kapangyarihang hindi naman sa kanila. Hindi ko iyon kinwestiyon. Bakit ko pa gagawin? Madali ang paniwala kapag ito ang nagbigay sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay nasa tama. May asawa ako, si Luca. Mahabang itim ang buhok niya, madalas nakatirintas, at ang mga mata niya ay may kakaibang lalim, iyong tipo ng tingin na parang mas marami siyang nakikita kaysa sa sinasabi niya. Tuwing sermon, palagi siyang nakaupo sa unang hanay. Tuwid ang likod, nakatiklop ang mga kamay sa kandungan. Noon, kapag tinitingnan ko siya habang nangangaral, nakikita ko ang pagmamalaki sa kanyang mukha. At aaminin ko, nagpapalakas iyon sa akin. Kasama namin ang aming 2 anak, si Pablo, 11 taong gulang, at si Mariana, 9. Mabubuting bata. Tahimik sa simbahan, kahit minsan ay nahuhuli kong naglalaro ang kanilang mga daliri sa gilid ng upuan kapag masyado akong tumatagal magsalita. Hindi kayo maililigtas ng kahoy, sigaw ko minsan habang kinakalabog ang pulpito. Hindi kayo maililigtas ng bato o plaster. Si Kristo lamang. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Nararamdaman kong nag-aalab ang dibdib ko sa tuwing sinasabi ko iyon. Noon, akala ko iyon ang banal na espiritu. Sa aking isipan, ang San Isidro de la Montaña ay isang ebanghelikal na isla sa gitna ng dagat ng idolatriya. Ipinagmamalaki ko iyon. Kahit alam kong hindi lalampas sa 70 ang aming kongregasyon, habang ang parokyang Katoliko sa gitna ng bayan ay halos mapuno tuwing linggo. Ang simbahang iyon, kulay rosas na bato, may mataas na tor at 2 kampanang tanso, ay palagi kong iniiwasang tingnan. Ngunit imposibleng hindi marinig. Tuwing alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi, tumutunog ang mga kampana. Malalim, mabagal at para sa marami, nakaaliw. Para sa akin, iyon ay isang paalala. Isang pagkakamali na araw-araw na inuulit. Mga kampana lang yan, minsang sabi ni Luca habang nagtitimpla ako ng kape sa maliit naming kusinang pastoral. Hinahanap lang ng mga tao ang Diyos sa paraan na alam nila. Mali ang hinahanap nila, sagot ko, halos hindi nag-isip.
At narito tayo para itama yon. Hindi niya ako sinagot noon. Sumimsim lang siya ng kape at tumingin sa akin sa paraang hindi ko pinansin. Ang paring Katoliko ng bayan ay si Hilario Mendez. 60 taong gulang, may maikling puting balbas at boses na kalmado. Kapag nagkakasalubong kami sa plaza o sa tindahan ni Don Eusebio, palagi niya akong binabati. Magandang araw, Pastor Mateo. Naway ingatan ka ng Panginoon. Bahagya lang akong tumatango. Hindi dahil sa galit, sabi ko sa sarili ko, kundi dahil sa paninindigan. Hindi ako maaaring maging masyadong magiliw sa isang taong, sa paningin ko, ay nagliligaw ng mga kaluluwa. Si Luca, sa kabilang banda, ay laging ngumingiti pabalik. Magandang hapon po, Padre. Iniinis ako noon kahit hindi ko inaamin. Akala ko noon malinaw ang linya. May tama at may mali. May Diyos at may pandaraya. May liwanag at may dilim. Hindi ko napansin na unti-unti ko nang ginagawang mas makitid ang mundo. Na sa bawat sermon na mas pinapalakas ko ang boses ko, mas pinapaliit ko ang puwang para sa awa. Na habang masigurado ako sa sarili ko, mas lalo akong lumalayo sa mga taong nasa harap ko. At higit sa lahat, hindi ko napansin na may isang bagay nang nagbabantay sa gilid ng aking paningin. Isang tahimik na presensya. Isang tanong na ayaw kong marinig. Isang imahen. Hindi ko pa alam noon kung kailan ito papasok sa aking buhay. Ang alam ko lang, sa puntong iyon, ay buo pa ang aking mundo. Matigas. Sigurado. At handang ipaglaban ang sarili nito. Hindi ko alam na ang digmaang iyon ay hindi laban sa iba, kundi laban sa aking sariling puso. Hindi ko agad napansin kung kailan eksaktong nagbago ang tono ng aking mga sermon. Sa aking alaala, parang natural lang ang lahat, parang lohikal na hakbang. Kung may panganib, kailangan mo itong pangalanan. Kung may apoy, kailangan mo itong patayin bago pa ito kumalat. Iyon ang sinasabi ko sa sarili ko habang unti-unti kong dinadagdagan ang bigat ng bawat salita tuwing linggo. Mga kapatid, sabi ko isang umaga, mas maaga pa kaysa dati ang pagtitipon at mas mainit ang hangin sa loob ng simbahan. Hindi sapat ang mabuting intensyon kung mali ang pinanggagalingan nito. May ilang tumango. May ilang umiwas ng tingin. Nakita kong si Armando, ang matandang magsasaka, ay bahagyang nagbago ng upo, parang hindi komportable. Hindi ko yon pinansin. Ang idolatriya, patuloy ko, binibigyang diin ang bawat pantig, ay hindi laging halata. Minsan, nagkukubli ito sa anyo ng aliw. Ng ginhawa. Ng tradisyon. Narinig ko ang mahinang paghina ng mga tao, ang tunog ng mga kahoy na bangkong gumagalaw. Sa unahan, si Luca ay nakaupo pa rin sa dati niyang pwesto, ngunit napansin kong mas mahigpit ang pagkakatiklop ng kanyang mga kamay. Sina Pablo at Mariana ay magkatabi, parehong tahimik, ngunit hindi tulad ng dati. Si Pablo ay hindi nakatingin sa akin, nakatingin siya sa sahig. Si Mariana naman ay nakatingin sa paligid, parang may hinahanap. Kapag pinalitan natin ang buhay na Diyos ng mga bagay na kaya nating hawakan, sabi ko, mas malakas na ngayon ang boses ko, unti-unti nating pinapatay ang ating pananampalataya. May isang babae sa likuran na napahikbi. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko rin inalam. Pagkatapos ng serbisyo, habang nagkakape kami sa maliit na silid sa likod ng simbahan, lumapit sa akin si Luca. Hindi siya nagsalita agad. Inayos niya muna ang mga tasa, dahan-dahan, parang bumibili ng oras. Mateo, sabi niya sa wakas, mahina ang boses. Napapansin ko lang parang mas mabigat na ang sinasabi mo nitong mga nakaraang linggo. Mas malinaw, sagot ko agad. Mas tapat. Tumango siya, ngunit hindi siya ngumiti. May mga bata kanina na umiyak. Mas mabuti nang umiyak ngayon kaysa magsisi sa huli, sagot ko, mas mabilis kaysa sa dapat. Nakita kong bahagya siyang napaatras, parang tinamaan ng hindi niya inaasahan. Ngunit wala na siyang sinabi pa. Hindi ko alam noon na yon ang simula ng isang distansyang hindi ko kayang tawirin sa lakas ng boses. Lumipas ang ilang araw. Mas madalas akong maghanda ng sermon na may parehong tema. Idolatria. Babala. Paghatol. Sa bawat banggit ko ng salitang Diyosan, may kung anong kumikirot sa hangin, parang masiksik ang katahimikan pagkatapos. At isang hapon, habang naglalakad ako papunta sa botika, may nangyari na hindi ko planado. Hindi ko intensyong tumingin sa loob ng parokya. Talagang hindi. Pero marahil dahil sa init o dahil sa ingay ng kampana na katatapos lang tumunog, napalingon ako.
At doon ko siya nakita. Si Rosa Aguilar. Nakaluhod siya sa harap ng isang imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Hawak niya ang isang panyo at nanginginig ang kanyang mga balikat. May kandilang nakasindi sa gilid, ang apoy ay maliit at payapa, at ang liwanag nito ay naglalaro sa mukha ng imahen. Parang may humampas sa dibdib ko. Si Rosa. Isa sa pinakamasigasig kong miyembro. Laging maaga. Laging handang tumulong. Isang balo na may 2 anak na binubuhay mag-isa matapos mamatay ang asawa sa aksidente. Alam ko ang kwento niya. Ilang beses ko na siyang ipinanalangin sa pulpito. At naroon siya, nakaluhod sa harap ng isang estatwa. Hindi ko siya nilapitan. Hindi ko siya kinumpronta noon. Umalis ako ng mabilis, halos tumatakbo, habang kumakabog ang puso ko sa galit na hindi ko pa kayang pangalanan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay niya. Simple lang ang bahay ni Rosa, adobe ang dingding, may bubong na yero, at isang maliit na pasyo kung saan nakasampay ang mga damit. Nang buksan niya ang pinto at nakita ko ang kaba sa kanyang mga mata. "Pastor," sabi niya, pilit nang umiti. "Tuloy po kayo." Umupo kami sa sala. Inalok niya ako ng kape. Nanginginig ang kamay niya habang inilalapag ang tasa sa harap ko. Hindi ako nag-aksaya ng oras. "Rosa," sabi ko diretsyo. "Nakita kita kahapon." Alam niyang alam ko. Pumikit siya sandali, parang humihinga ng malalim. "Opo," sagot niya. "Alam ko po." "Bakit?" tanong ko. Isang salita lang pero mabigat. Tumahimik siya. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita ulit. "Pastor," sabi niya, mahina, "simula nang mamatay si Julene, may mga araw na pakiramdam ko parang nalulunod ako." Hindi ko siya pinutol, ngunit hindi rin ako umupo ng mas maayos. Nakatagilid lang ako, parang handang tumayo anumang oras. "Nagdarasal po ako," patuloy niya. "Nagdarasal ako sa simbahan natin. Pero minsan-minsan po, kapag nakikita ko ang mukha ng Birheng Maria, pakiramdam ko ay may umaaliw sa akin. Parang may ina. May naramdaman akong kirot, pero tinulak ko ito palayo. Hindi galing sa Diyos ang ginhawang iyan," sabi ko. "Plaster lang iyon, Rosa. Walang buhay. Walang pakinig." Tumingala siya sa akin. Basa ang mga mata niya. "Pero pastor, hindi ko naman sinasamba ang plaster. Nagdarasal pa rin ako sa Diyos. Doon lang po ako nakakaramdam ng katahimikan." "Ang katahimikan na hindi galing sa katotohanan ay delikado," sagot ko agad. "Hindi ka maaaring maglingkod sa 2 Panginoon." Tahimik siyang umiyak. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya ako hinamon. At sa halip na makaramdam ng awa, nakaramdam ako ng kakaibang pagkayamot na parang sinusubok niya ang aking otoridad kahit hindi niya sinasadya. "Alisin mo ang anumang imahen sa bahay mo," sabi ko, tinuturo ang maliit na larawan sa istante. "Simulan mo dyan." Hindi siya sumagot. Tumango lang siya ng bahagya. Umalis ako na may pakiramdam na nagawa ko ang tama. Ngunit habang naglalakad ako pauwi, may isang ugong sa dibdib ko, mahina ngunit paulit-ulit, na parang tanong na ayaw tumahimik. Sa mga sumunod na araw, may nagbago sa simbahan. Hindi ko agad inamin pero naramdaman ko. Mas tahimik ang mga panalangin. Mas kaunti ang ngiti. Mas mabigat ang hangin. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang nagsalita si Luca. "Natatakot ang mga bata," sabi niya. Napahinto ako sa paghiwa ng tortilla. "Saan?" "Sa'yo," sagot niya diretsyo. "Sa paraan ng pagsasalita mo." Nanaginip si Pablo na may estatwang humahabol sa kanya. "Ginigising lang sila sa katotohanan," sagot ko, mas matigas ang boses kaysa sa gusto ko. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya, hindi para sa mga bata, kundi para sa akin. At doon, kahit ayaw kong aminin, may isang bagay na kumilos sa loob ko. Hindi pa malinaw. Hindi pa buo. Ngunit malinaw ang pakiramdam, hindi sapat ang pangangaral. Hindi sapat ang salita. May kailangan akong patunayan. Hindi ko pa alam kung paano. Hindi ako agad nagising isang umaga na may malinaw na plano. Walang tinig mula sa langit, walang biglaang liwanag, walang talatang kumislap sa aking isipan. Ang dumating ay mas tahimik, mas mapanganib. Isang pakiramdam na dahan-dahang lumago sa loob ko, parang binhing itinanim ng galit at diniligan ng takot.
Isang katiyakan na may mali, at na ako lamang ang may lakas ng loob na ituwid iyon. Sa bawat araw na lumilipas matapos ang pag-uusap ko kay Rosa, mas naging malinaw sa akin ang isang bagay, hindi sapat ang aking mga salita. Hindi sapat ang sermon, ang babala, ang pagtutuwid sa pribado. May mga taong nakikinig, ngunit mas marami ang patuloy na kumakapit sa mga bagay na kaya nilang makita at hawakan. At sa tuwing naiisip ko yon, may kumikirot sa aking dibdib, hindi awa, kundi hamon. Kung ang mga imahen ay walang kapangyarihan, bakit parang may kapangyarihan sila sa mga tao? Isang gabi, mag-isa ako sa simbahan. Tahimik ang mga upuan, ang ilaw ay mahina, at ang hangin ay may dalang alikabok mula sa labas. Umupo ako sa unang bangko, hawak ang aking Biblia, ngunit hindi ako nagbabasa. Tinitigan ko lang ang pulpito, ang lugar kung saan sa loob ng maraming taon ay ipinahayag ko ang aking mga katiyakan. Hindi na sila nakikinig, bulong ko sa sarili ko. At doon, sa katahimikang iyon, dumating ang ideya. Hindi ito pumasok na parang sigaw. Dumating ito na parang bulong na paulit-ulit. Isang pampublikong kilos. Isang malinaw na patunay. Isang sandaling hindi na nila makakalimutan. Kung ang imahe ay walang kapangyarihan, ipapakita ko iyon sa harap ng lahat. Hindi ako natakot noon. O marahil natakot ako, ngunit tinawag ko iyong pananampalataya. Kinabukasan, sinabi ko ito sa mga leader ng simbahan. Miyerkules ng gabi iyon, at nagtipon kami sa maliit na silid na may ilaw na kumukurap-kurap. Nakatayo ako sa harap nila, pabalik-balik ang lakad, habang silang lima ay tahimik na nakaupo. Mga kapatid, sabi ko, huminto sa gitna, napagdesisyonan ko na. May gagawin tayong hindi pa natin nagagawa noon. Nagkatinginan sila. Ang ilan ay may kaba, ang iba ay may kuryosidad. Isang pampublikong demonstrasyon, patuloy ko. Isang bagay na magbubukas ng mata ng bayan. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Teacher Angela, inaayos ang kanyang salamin. Magdadala kami ng isang imahen sa harap ng simbahan, sabi ko, diretsyo. At ipapakita natin na wala itong anumang kapangyarihan. Parang huminto ang hangin. Si Armando ang unang nagsalita, dahan-dahan, parang maingat sa bawat salita. Pastor, paano ninyo ipapakita yon? Hindi ko sinagot agad. Sa totoo lang, wala pa akong malinaw na plano. May apoy sa dibdib ko, ngunit wala pang hugis. Makikita nila, sagot ko sa huli. Hindi natin kailangang gumawa ng anumang palabas. Ang katotohanan ay sapat. Tahimik si Armando. Nakita kong bumaba ang tingin niya sa kanyang mga kamay, kulubot at sanay sa lupa. Hindi niya ako tinutulan, ngunit hindi rin siya tumango. Ang mga kabataan, sa kabilang banda, ay may mga matang kumikislap. May kaganapan. May atensyon. May laban. Pag-uwi ko, naghihintay si Lucas sa kusina. Alam ko agad. Alam niya na. Anong sinabi mo sa kanila? Tanong niya, walang galit, pero may bigat. May gagawin tayo, sagot ko. Isang bagay na kailangan. Mateo, sabi niya, lumapit ng kaunti, hindi mo ba nakikitang nagiging mapanganib ito? Mapanganib para kanino, sagot ko. Para sa kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Para sa'yo. Para sa mga bata. Para sa mga taong hindi mo sinasadya pero nasasaktan. Hindi ko siya tiningnan. Kailangan nilang magising. Kailangan, ulit niya, halos pabulong. O kailangan mo? Hindi ko sinagot. Lumabas ako ng kusina, dala ang bigat na ayaw kong pangalanan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Sa palengke, sa tindahan ni Don Eusebio, sa plaza. May plano raw si Pastor Mateo. May gagawin laban sa idolatria. Ang ilan ay natuwa. Ang ilan ay nagalit. Ang ilan ay natakot. At pagkatapos, dumating si Padre Hilario. Hapon iyon. Inaayos ko ang mga upuan sa atrium nang marinig ko ang mahinang ubo sa likuran ko. Paglingon ko, naroon siya, nakatayo ng tahimik, suot ang kanyang itim na sutana. May hawak siyang isang bagay na nakabalot sa puting tela. Magandang hapon, Pastor Mateo, sabi niya mahinahon. Magandang hapon, sagot ko, medyo naguguluhan. Ano ang maipaglilingkod ko? Lumapit siya ng kaunti at iniabot ang hawak niya. Narinig ko ang tungkol sa iyong plano. Nanigas ang aking katawan. At ito, sabi niya, ay isang lumang imahen ng mahal na birhen ng mga hapis. Matagal na itong nasa silong ng parokya. Hindi na ginagamit.
Tinitigan ko ang nakabalot na bagay. Bakit niyo ito ibinibigay sa akin? Dahil kailangan mo ito, sagot niya, parang napakasimple ng lahat. Para sa iyong demonstrasyon. Hindi ko inaasahan yon. Hindi kayo natatakot. Umiti siya ng bahagya. Hindi. Bakit? Tanong ko. Tahimik siya sandali. Dahil ang sagrado, sabi niya sa wakas, ay hindi nasisira mula sa labas. Narinig ko ang yabag ni Luca sa likuran ko. Tumigil siya nang makita ang imahe. Padre, sabi niya may paggalang. Ginang Luca, sagot ni Hilario, yumuko ng bahagya. Tumitig siya sa akin. Mateo, sabi niya pagkatapos umalis ang pari, hindi mo ba nararamdaman? Parang may mali. Huwag kang mag-alala, sagot ko, kahit na sa loob ko ay may umuusbong na kaba. Wala itong kapangyarihan. Ngunit ng gabing iyon, mag-isa ako sa silid pastoral, nakatingin sa puting telang nakabalot sa imahe, at sa unang pagkakataon, natakot akong hawakan ito. Kung wala itong kapangyarihan, bakit ako nanginginig? Dumating ang araw na iyon na parang may kakaibang bigat sa hangin, na para bang ang buong San Isidro de la Montaña ay sabay-sabay na nagising na may pakiramdam na may mangyayaring hindi nila kayang pangalanan. Hindi ito isang pista. Walang musika, walang banderitas, walang halakhakan. Ngunit mula pa lamang sa bukang liwayway, may mga matang nakatingin, may mga bulong-bulungan na gumagapang sa mga kalye na parang usok na walang pinanggalingan. Nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa kampana, kundi dahil sa isang panaginip na hindi ko na maalala ng buo, tanging ang pakiramdam lamang ang naiwan, isang pakiramdam ng pagkakakulong, na parang may hinahawakan akong bagay na ayaw pakawalan ang sarili nito. Umupo ako sa gilid ng kama, pawisan ng noo, at ilang sandali akong nakatitig sa sahig. Tahimik si Luca sa tabi ko. Hindi siya gumalaw. Hindi ko alam kung gising na siya o nagpapanggap lamang. Sa mga nagdaang araw, bihira na kaming mag-usap ng higit sa kailangan. Kapag nagsasalita siya, maikli. Kapag tumitingin siya sa akin, parang may sinusukat siyang hindi ko makita. Bumangon ako at nagbihis ng walang imik. Nang pumasok ako sa kusina, naroon na siya, naghahanda ng kape. Ang kilos niya ay mekanikal, sanay, pero walang dating init. Magkakape ka ba? Tanong niya, hindi tumitingin. Sagot ko. Inilapag niya ang tasa sa mesa. Saglit na nagtagpo ang aming mga tingin at agad din siyang umiwas. Walang sermon ang mas masakit kaysa sa katahimikang iyon. Sa kabilang silid, narinig ko ang mahinang boses ni na Pablo at Mariana. Nagbubulungan. Nang silipin ko, tumigil sila. Si Pablo ay may hawak na maliit na laruan, ngunit hindi niya ito nilalaro. Si Mariana ay nakakapit sa manggas ng kapatid niya. Tay, sabi ni Pablo, maingat, marami raw pupunta ngayon. Sagot ko. Isang mahalagang araw ito. Tumango siya, pero hindi siya ngumiti. May gagawin ka raw sa estatwa. May kung anong kumurot sa dibdib ko. May ipapakita ako, sagot ko. Walang dapat ikatakot. Hindi ako sigurado kung kanino ko iyon sinasabi. Paglabas ko ng bahay, ramdam ko agad ang mga mata. Sa bawat hakbang ko patungo sa simbahan, may mga taong humihinto sa kanilang ginagawa upang tumingin. Ang ilan ay bumabati. Ang ilan ay nagbubulong. Ang ilan ay basta na lang umiwas ng tingin na para bang mas ligtas na hindi ako makita. Sa plaza, may dalawang matandang babae na nag-uusap. Nang makita nila ako, bigla silang tumahimik. Sa tindahan ni Don Eusebio, may grupo ng mga lalaki na nagkukunwaring abala sa pagpili ng asukal, pero malinaw na nakikinig. Ngayon na raw, sabi ng isa, hindi sinasadyang malakas. Sagot ng isa pa. Tingnan natin kung ano nang mangyayari. Hindi ko sila pinansin, ngunit bawat salita ay parang maliit na bato na idinadagdag sa bigat na pasan ko. Sa simbahan, naghihintay ang mga kabataan. Inaayos nila ang mga upuan sa atrium, naglalatag ng kable para sa mikropono. May kasiglahan sa kanilang mga kilos, pero hindi ito purong saya. May halong kaba, parang bago ang isang bagyo. Pastor, sabi ng isa, punraw ang plaza mamaya. Tumango ako. Ayusin niyo lang ang lahat. Sa likod ng simbahan, naroon ang imahe. Nakatayo ito sa isang mesa, balot pa rin ng puting tela. Hindi ko ito hinawakan mula noong gabi ng pagbisita ni Padre Hilario. Ngayon, kailangan ko na. Lumapit ako. Inilapag ko ang aking mga kamay sa gilid ng mesa. Sandaling nag-atubili. Walang nakakakita. Walang maghuhusga.
Ngunit may bahagi sa akin na ayaw gumalaw. Wala kang kapangyarihan, bulong ko, halos pakiusap. Hinila ko ang mesa palapit sa pintuan. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay mas bumibigat ito, hindi sa bigat ng material, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Parang daladala ko ang lahat ng salitang sinabi ko sa loob ng maraming taon, lahat ng galit na tinawag kong katotohanan. Habang papalapit ang hapon, dumami ang tao. Dumating ang mga ebangheliko, karamihan ay may hawak na Biblia. Dumating ang mga Katoliko, ang ilan ay may rosaryo sa kamay, ang iba'y wala, ngunit pareho ang kaba sa kanilang mga mata. Dumating ang mga hindi ko kilala, mga tao mula sa Karatigbayan, dala ng usisa. Nakita ko si Armando sa gilid. Nakatayo lang siya, hindi nakikipag-usap. Nang magtagpo ang aming mga tingin, tumango siya, ngunit may lungkot sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin bago ako umakyat sa plataporma. Pastor, sabi niya mahina. Hindi pa huli ang lahat. Huli na, sagot ko masyadong mabilis. Kailangan itong mangyari. Huminga siya ng malalim, parang may gustong sabihin, ngunit piniling huwag na lang. Tumalikod siya at bumalik sa karamihan. At pagkatapos nakita ko si Luca. Naupo siya sa gitna ng mga tao, hawak ang kamay ni Pablo at Mariana. Hindi siya tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mesa, sa telang puti, na parang may alam siyang ayaw kong marinig. Umakyat ako sa plataporma. Sa sandaling iyon, tila huminto ang buong plaza. Ang bulungan ay unti-unting nawala, napalitan ng katahimikan na parang makapal na ulap. Hinawakan ko ang mikropono. Ramdam ko ang panginginig sa aking mga kamay, ngunit itinago ko ito sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakahawak. Mga kapatid, panimula ko. Narinig ko ang sarili kong boses, ngunit parang hindi ito galing sa akin. Mas mahina ito kaysa sa inaasahan ko. Mas tao. Narito tayo ngayon, patuloy ko, upang ihayag ang katotohanan. Walang umimik. Walang gumalaw. Ang araw ay mababa na, ang liwanag ay kulay kahel, at ang hangin ay tila mas mabagal. Inilagay ko ang aking kamay sa ibabaw ng telang nakatakip sa imahe. Sa sandaling iyon, bago pa ako magsalita muli, bago pa ang kahit anong mangyari, may isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lahat. Isang katahimikan na hindi lamang kawalan ng tunog, kundi parang paghihintay. Parang ang buong bayan ay sabay-sabay na humihinga, at hindi pa humihinga palabas. Hindi ko na maalala kung sino ang unang napahinga ng malalim. Marahil ako. Marahil ang buong bayan. Ang alam ko lang, sa sandaling iyon, nang ang aking kamay ay nakapatong sa telang puti at ang lahat ng mata ay nakatutok sa mesa, may isang tanong na umalingaw sa loob ko na mas malakas kaysa sa anumang sermon na aking ipinangaral. Ano ba talaga ang gusto mong sirain, Mateo? Nilunok ko ang laway ko at muling hinawakan ang mikropono. Mga kapatid, sabi ko, pinipilit na gawing matatag ang boses, sinasabi ko sa inyo ngayon na ang mga bagay na ito, bahagya kong tinapik ang telang nakatakip sa imahe, ay walang kapangyarihan. Wala silang buhay. Wala silang tainga. Wala silang kakayahang magligtas o magpahamak. May ilang tumango. May ilang napapikit. May ilang nakakunot ang noo. Naroon ang lahat ng inaasahan ko, maliban sa katahimikang hindi ko inaasahan sa sarili ko. Parang may bahagi sa aking dibdib na ayaw sumabay sa aking mga salita. Bago pa ako makapagsalita muli, may gumalaw sa kanan ko. Dahan-dahan, halos may paggalang, tumayo si Padre Hilario mula sa hanay ng mga Katoliko. Walang pumigil sa kanya. Walang sumigaw. Parang likas na binigyan siya ng daan ng katahimikan. Lumapit siya sa mesa, ilang hakbang lamang ang layo sa akin, at tumingin siya sa aking mga mata. Hindi hamon ang tingin niya. Hindi rin awa. Isa itong tahimik na pag-anyaya. Pastor Mateo, sabi niya, malinaw ngunit banayad kahit walang mikropono. Maaari ba akong magtanong? Ramdam ko ang biglang pagtibok ng aking puso. Tumango ako kahit ayaw ng aking katawan. Sabi mo, patuloy niya, na ang imaheng ito ay walang kapangyarihan. Na ito ay plaster lamang, pintura lamang. At sumasang-ayon ako. May bulungan sa hanay ng mga ebangheliko. Ang ilang Katoliko ay nagtinginan. Hindi sila sanay marinig iyon mula sa isang pari. Kung gayon, sabi ni Hilario, lumapit pa ng kaunti, ano ang kinatatakutan mo? Parang may humigpit sa aking dibdib. Bago ako makasagot, may isa pang tinig ang sumunod. Pastor. Si Rosa.
Tumayo siya mula sa likuran, nanginginig ang mga kamay, nangingintab ang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna, at sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng sinabi ko sa kanya noon. Pastor, ulit niya, halos pabulong, kapag lumuluhod ako sa harap ng isang imahen, hindi ko sinasamba ang plaster. Hindi ko po iyon tinatawag na Diyos. Huminga siya ng malalim. Humihingi lang po ako ng ginhawa. Nang paalala na ang Diyos ay nakikinig. Na may malasakit. Na may lambing. May ilang napahikbi. May ilang yumuko ang ulo. Nakita ko si Luca. Nakapako ang tingin niya sa akin. Kung wala itong kapangyarihan, tanong ni Hilario, muling bumaling sa akin, bakit mo kailangang patunayan ito sa ganitong paraan? Hindi ako nakasagot. At doon nangyari ang imposible. Sa ilalim ng aking mga kamay may init. Sa una, inakala kong guni-guni lang iyon. Pagkatapos nakita ko ang liwanag. Isang mahinang liwanag na dumaan sa hibla ng puting tela, parang sinag ng araw sa likod ng ulap. May sumigaw. Isa. Dalawa. Marami. Apoy, sigaw ng isang lalaki. Ngunit hindi ito apoy na kilala ko. Hindi ito pula. Hindi ito dilaw. Ito ay malabughaw, malaberde, kumikilos na parang buhay, ngunit walang usok, walang amoy. Ang tela ay nagliyab, ngunit hindi nasusunog. Hindi ito nauupos. Hindi ito nagiging abo. Umatras ang mga tao. May mga batang umiyak. May mga babaeng nagkurus. May mga lalaking napayuko sa takot. Ako ay nanatiling nakatayo. Parang nakaangkla ang aking mga paa sa lupa. Ang apoy ay hindi lumalabas. Hindi ito kumakalat. Sa halip, tila pumapasok ito. Parang ang layunin nito ay hindi sirain ang takip, kundi ihayag ang nasa loob. Diyos ko, bulong ng isang matandang babae. Bumukas ang tela. Hindi ko ito hinila. Walang humawak. Kusang bumuka, dahan-dahan, na parang may di nakikitang kamay. At doon, sa gitna ng apoy na hindi nananakit, nakatayo ang imahen ng mahal na birhen ng mga hapis. Basag ang mukha nito. Kupas ang kulay. Luma. Marupok. At gayon paman buo. Hindi tinutupok. Hindi nasisira. Napaluhod ako. Hindi dahil sa imahen. Hindi dahil sa takot lamang. Kundi dahil ang lahat ng aking katiyakan ay gumuho sa isang iglap. Ang apoy ay umikot sa paligid ng imahen na parang isang buhay na korona. Hindi ito galit. Hindi ito mapanira. Isa itong liwanag na nagpapakita, hindi nagpaparusa. Narinig ko ang sarili kong paghinga, mabigat at putol-putol. Ramdam ko ang init sa aking mga kamay, hindi masakit, kundi parang yakap na hindi ko hinihingi. Kung hindi ito parusa, tanong ko sa sarili ko, ano ito? Hindi ako nakasagot. Wala akong sagot. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala akong sermon na maibubuga upang takpan ang aking katahimikan. Unti-unting humina ang liwanag. Hindi ito biglaan, hindi parang kandilang hinipan, kundi parang hiningang dahan-dahang binabawi. Ang malabughaw na apoy ay umurong, tila bumalik sa pinagmulan nitong hindi ko mawari, hanggang sa ang imahen ay muling naiwan sa gitna ng mesa, hindi sunog, hindi wasak, hindi nagbago ang hugis, ngunit hindi na rin katulad ng dati. Nanatili akong nakaluhod. Ang aking mga tuhod ay nakabaon sa alikabok ng atrium, mainit ang lupa, magaspang, totoo. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa nakita ko, kundi dahil sa unti-unting pagguho ng lahat ng inakala kong ako. Sa paligid ko, walang nagpalakpakan. Walang sigawan ng tagumpay. Ang mga tao ay hindi nagtakbuhan palapit sa imahen. Sa halip, may katahimikan, isang katahimikang hindi hungkag kundi pun. Punang paghinga, ng luha, ng mga pusong biglang hindi na sigurado kung saan sila lulugar. Narinig ko ang isang hikbi. Pagkatapos ay isa pa. May isang babaeng napaupo sa lupa, hawak ang mukha. May isang lalaki na yumuko at napahawak sa dibdib, parang biglang nakaramdam ng bigat na matagal niyang tinakbuhan. Ito ba ang fanatismo? Hindi. Ito ay pagkabukas. May yumuko. Hindi sa imahen, kundi sa sariling kahinaan. May lumapit kay Rosa. Isang babaeng ebanghelikal na ilang linggo ko nang napapansin na hindi na dumadalo ng regular. Hinawakan niya ang balikat ni Rosa at bumulong ng isang bagay. Umiyak silang dalawa.
Si Padre Hilario ay nakatayo pa rin, tahimik, bahagyang nakayuko ang ulo. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya kailangang magsalita. Ang katahimikan ay nagsasalita para sa aming lahat. Huminga ako ng malalim at sinubukang tumayo. Nanghina ang aking mga binti. Parang hindi pa handang bitawan ng lupa ang bigat ng aking katawan. Ngunit may isang kamay ang dumapo sa aking balikat. Si Luca. Nasa tabi ko siya ngayon, hindi ko namalayang lumapit siya. Basa ang kanyang mga mata, ngunit hindi na yon ang takot na nakita ko noong mga nakaraang araw. Isa itong luha ng pagod, ng ginhawa, ng isang bagay na matagal na niyang hinihintay, ngunit hindi na umaasang darating. Mateo, bulong niya, halos hindi marinig. Ayos ka lang. Hindi iyon tanong. Isa iyong paalala. Tumingala ako at nakita ko sina Pablo at Mariana sa likuran niya. Si Pablo ay hindi na nagtatago. Hindi na rin nakayuko ang ulo. Nakatingin siya sa akin, diretsyo, malinaw. Si Mariana ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng ina niya, ngunit hindi na nanginginig. Bigla kong naunawaan kung gaano ako katagal na hindi nila tunay na nakita, at kung gaano rin katagal na hindi ko sila nakita. Tumayo ako, sa wakas, gamit ang huling lakas na hindi ko alam kung saan ko kinuha. Hinawakan ko ang mikropono. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Ang buong bayan ay tila naghihintay, hindi ng paliwanag kundi ng katotohanan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala akong inihandang sasabihin. Mga kapatid, panimula ko at agad kong narinig ang pagkabasag ng aking boses. Hindi ko ito itinuwid. Hinayaan ko. Nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. May bahagyang paggalaw sa karamihan, ngunit walang pumigil sa akin. Sa loob ng mahabang panahon, patuloy ko, akala ko na ipinagtatanggol ko ang pananampalataya. Akala ko na ang lakas ng aking boses ay tanda ng lakas ng aking paniniwala. Huminga ako, mabigat. Pero ngayon ko lang naunawaan na mas madalas, ipinangaral ko ang takot. Ipinangaral ko ang galit. At tinawag ko iyong katotohanan. Walang sumigaw. Walang tumutol. Gusto kong sirain ang hindi ko maintindihan, sabi ko. At sa paggawa noon, nasaktan ko ang ilan sa inyo. Nasaktan ko ang aking pamilya. Nasaktan ko ang aking sarili. Nakita ko si Armando. Nakatayo siya sa gilid, tahimik pa rin, ngunit ngayon ay may luha sa kanyang mga mata. Tumango siya, dahan-dahan, parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng nangyari ngayon, sabi ko. Hindi ko rin kayang kontrolin ito. At marahil iyon ang aral. Inilapag ko ang mikropono sandali at tumingin sa imahen. Hindi ko ito tinignan bilang kaaway. Hindi rin bilang sagot. Tiningnan ko ito bilang salamin, isang tahimik na paalala ng aking hangganan. Kung may nasaktan ako sa aking mga salita, sabi ko, muling humarap sa mga tao, humihingi ako ng tawad. Hindi iyon dramatiko. Walang musika. Walang palakpak. Ngunit may isang kilos na mas malakas pa sa anumang tugon. Lumapit si Rosa. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya at niyakap ako. Mahigpit. Walang galit. Walang paninisi. Pinapatawad kita, Pastor, bulong niya. At parang may bumitaw sa dibdib ko. Isa-isang may lumapit. Isang matandang katolikong babae. Isang binatang ebanghelikal. Isang lalaking hindi ko pa nakitang pumasok sa aming simbahan kailanman. Walang linya. Walang panig. Tao sa tao. May mga yakap. May mga luha. May mga kamay na magkahawak na dati ay hindi kailanman naglapit. Ang himala ay hindi ang apoy. Ang himala ay ito. Tumayo si Lucas sa tabi ko, hawak ang kamay ko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, naramdaman kong hindi na ako nag-isa sa sarili kong laban. Si Pablo ay lumapit at yumakap sa akin, mahigpit, parang bata ulit na hindi natakot sa boses ng ama. Tay, bulong niya, hindi ka nagalit. Umiti ako kahit may luha pa rin. Hindi na, sagot ko. Pagod na akong magalit. Habang unti-unting nagkakahiwa-hiwalay ang mga tao, walang sigawan, walang pagdiriwang, tanging mga tahimik na usapan at mahahabang buntong hininga, isang tanong ang nanatili sa loob ko, mas malinaw kaysa dati. Kung patay na ang aking mga lumang katiyakan, sino na ako ngayon? At iyon ang tanong na hindi ko pa kayang sagutin.
Hindi nagising ang San Isidro de la Montaña kinabukasan na parang may naganap na revolusyon. Walang trompeta. Walang sigawan. Walang biglaang pagkakasundo na parang isang eksenang pilit tinapos. Ang bayan ay nagising tulad ng dati, may alikabok sa hangin, may manok sa kalsada, may amoy ng tortilla at kape. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may bahagyang pagbabago, tulad ng lupa pagkatapos ng ulan, hindi agad napapansin, ngunit mas malambot, mas handang tumanggap ng bagong binhi. Ako mismo ay hindi nagising na may malinaw na sagot. Nagising ako na pagod. Hindi pisikal na pagod, kundi iyong pagod na dumarating kapag matagal kang nakikipaglaban sa maling kaaway. Umupo ako sa gilid ng kama, tahimik, habang si Luca ay nagbibihis sa tabi ko. Walang pagmamadali sa kilos niya, ngunit wala na rin ang distansyang naramdaman ko sa mga nakaraang araw. Hindi kami agad nag-usap. At sa unang pagkakataon, hindi masakit ang katahimikan. Sa kusina, naghanda siya ng kape. Inilapag niya ang tasa sa harap ko, tulad ng libo-libong beses na niyang ginawa noon. Ngunit ngayon may kakaiba. Hindi iyon tungkulin. Isa yung pagpili. May pupunta raw sa simbahan mamaya, sabi niya habang umuupo sa tapat ko. Sino? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Iba-iba. May ilan na matagal nang hindi nagpapakita. May ilan na Katoliko. Tumango ako. Wala akong naramdaman na kaba. Wala ring tuwa. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Sa aking opisina, naroon pa rin ang imahen. Inilagay ko ito sa isang simpleng estante, hindi sa harap, hindi rin nakatago. Hindi ko ito pinalamusyan. Hindi ko rin ito tinanggal. Naroon lang ito, tahimik, luma, at sapat na. Tinitigan ko ito ng matagal. Hindi ko ito tinignan bilang tanda ng hiwaga. Hindi rin bilang banta. Tinignan ko ito bilang alaala. Isang paalala ng gabi kung kailan natutunan kong hindi lahat ng dapat baguhin ay nasa labas. May kumatok sa pinto. Si Padre Hilario. Hindi siya dumating bilang bisita ng tagumpay. Wala siyang dala kundi ang sarili niya at isang maliit na supot ng tinapay. Magandang umaga, Pastor Mateo, sabi niya. Magandang umaga, sagot ko. Tuloy kayo. Umupo kami sa tapat ng isa't isa. Walang seremonya. Walang debate. Tahimik lang muna. Hindi ako naparito para pag-usapan ang nangyari, sabi niya sa wakas. Hindi agad. Tumango ako. Salamat. Umiti siya ng bahagya. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Napaisip ako. Ilang taon na ba akong hindi tinanong ng ganoon nang walang inaasahang sagot? Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Pero sa unang pagkakataon, parang ayos lang na hindi ko alam. Tumango siya. Iyan ang simula ng mabuting pananampalataya. Nag-usap kami ng matagal. Hindi tungkol sa doktrina. Hindi tungkol sa tama at mali. Nag-usap kami tungkol sa bayan, sa mga taong pagod ng pumili ng panig, sa mga bata na natutong matakot sa Diyos bago pa man siya makilala. Alam mo, sabi niya sa isang punto, matagal na akong pari, Mateo. At kung may natutunan ako, ito yon, ang Diyos ay hindi kailanman nagmamadali, pero hindi rin siya tumitigil. Sa mga sumunod na linggo, may mga bagay na unti-unting nagbago. May mga linggong mas kaunti ang tao sa simbahan. May mga linggong mas marami. Hindi ko na binilang. Hindi ko na ginawang sukatan. Nagsimula akong magsalita ng mas kaunti at makinig ng mas mahaba. Isang hapon, lumapit sa akin si Armando. Pastor, sabi niya, ibang-iba na ang mga panalangin ngayon. Mas maikli ba? Tanong ko. Ngumiti siya. Mas totoo. Hindi lahat ay natuwa. May ilang umalis. May ilang nagsabing lumambot ako. Nanawalan ako ng apoy. Hindi nila alam na may mga apoy na mas mainit kapag hindi sumisigaw. Sa bahay, nagbago rin ang ritmo. Si Pablo ay muling nagtatanong, hindi na may takot, kundi may kuryosidad. Si Mariana ay muling tumatawa ng malakas. Si Luca ay hindi na kailangang mag-ingat sa bawat salitang binibitawan niya. Isang gabi, habang naghuhugas kami ng pinggan, nagsalita siya. Akala ko mawawala ka, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Ako rin, sagot ko. Tahimik kaming nagpatuloy. Ngunit ang katahimikan ay hindi nakawalan. Isa na itong tahanan. Sa bayan, nagsimula ang maliliit na bagay. Isang Katolikong babae na dumalo sa aming panalangin.
Isang ebanghelikal na lalaki na tumulong sa parokya sa pag-aayos ng bubong. Walang pahayag. Walang programa. Tao sa tao. Minsan, nakikita ko ang mga tao na tumitingin sa akin, tila sinusukat kung sino na ako ngayon. Hindi ko rin alam ang buong sagot. Alam ko lang na hindi na ako ang lalaking gustong manalo sa bawat usapan. Hindi na ako ang pastor na kailangang may sagot sa lahat. Ako ay natutong umupo sa katahimikan. At doon, unti-unti, muling binubuo ang aking pananampalataya, hindi sa sigaw, hindi sa apoy, kundi sa pakikinig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalik, mas banayad ngunit mas matindi. Kung pastor pa rin ako, anong uri ng pastor na ako ngayon? May mga wakas na hindi dumarating na may kasamang pagsasara ng pinto. Dumarating sila na parang paghinto ng ingay. Isang sandaling napapansin mo na nakakahinga ka na muli, kahit hindi mo pa alam kung saan ka patutungo. Ganoon ang pakiramdam ng mga sumunod na araw para sa akin. Hindi na ako nagising na may bigat sa dibdib. Hindi rin ako nagising na may malinaw na direksyon. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko naramdaman ang pangangailangang magpanggap na alam ko ang lahat. Isang hapon, pagkatapos ng paaralan, pumasok si Pablo sa aking opisina. Tahimik siyang lumapit, dala ang isang lapis at papel. Umupo siya sa silya sa tapat ko, iniindayog ang mga paa. Tay, sabi niya, walang takot sa boses. Pwede ba kitang tanungin? Umiti ako. Siyempre. Sandali siyang nag-isip. Bakit ka dati laging galit? Ang tanong ay simple. Walang akusasyon. Walang drama. At marahil iyon ang dahilan kung bakit ito tumama ng mas malalim kaysa sa lahat ng sermon na aking narinig o ibinigay. Huminga ako ng malalim. Hindi ko hinanap ang tamang salita. Hinayaan kong dumating ang totoo. Dahil natatakot ako, sagot ko. Kumunot ang noo niya. Takot saan? Sa hindi ko maintindihan, sabi ko. Kapag ang isang tao ay hindi nakakaintindi, minsan iniisip niyang kailangan niyang kontrolin ang lahat. At kapag hindi niya magawa iyon, nagagalit siya. Tahimik si Pablo. Tinitigan niya ang lapis sa kanyang kamay. Pero hindi ka nagalit ngayon, sabi niya, parang nagsusuri. Hindi na, sagot ko. Ngayon, gusto ko nang makinig. Ngumiti siya, maliit ngunit totoo. Mas gusto ko yon. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang nagsara sa loob ko. Isang pinto ng takot. Isang silid ng ingay. At may bagong espasyong nagbukas, hindi para sa katiyakan, kundi para sa ugnayan. Sa mga sumunod na linggo, natutunan kong muli ang aking bayan. Hindi bilang isang larangan ng labanan, kundi bilang isang komunidad ng sugat at pag-asa. May mga taong lumapit upang magtanong, hindi na upang makipagtalo. May mga umalis at tinanggap ko iyon. May mga bumalik, hindi dahil sa akin, kundi dahil nakaramdam sila ng kaluwagan. Isang gabi, naglakad ako sa plaza. Tumulog ang kampana ng simbahan ng alas 6. Dati, iyon ay tunog ng inis para sa akin. Ngayon, isa na lamang itong tunog. Bahagi ng hapon. Bahagi ng buhay. Nakilala ko si Padre Hilario roon. Naupo kami sa bangko, parehong tahimik sandali. Hindi mo na kailangang patunayan ang anuman, sabi niya sa wakas. Alam ko, sagot ko. At doon ko lang talaga naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa panalo. Hindi ito tungkol sa tama. Ito ay tungkol sa presensya. Sa bahay, mas madalas na kaming nagtatawanan. Si Mariana ay muling kumakanta habang naglalaro. Si Luca ay minsang humawak sa aking kamay ng walang dahilan, at iyon ay sapat na. Ang imahen ay nanatili sa aking opisina. Hindi ko ito inilagay sa harap ng mga tao. Hindi ko rin ito itinago. May mga araw na hindi ko ito napapansin. May mga araw na tinitingnan ko ito at naaalala kung paano nasunog ang aking kayabangan upang ang aking puso ay manatili. Isang umaga, may lumapit na isang lalaki na hindi ko kilala. Pastor, sabi niya, hindi ako sigurado kung naniniwala ako tulad mo. Umiti ako. Hindi rin ako sigurado kung naniniwala ako tulad ng dati. Tumawa siya. At doon nagsimula ang isang usapan, hindi isang debate, kundi isang pagkikita. Ngayon, kapag tinatanong ako kung tapos na ang aking ministeryo, alam ko na ang sagot. Hindi. Ito ay nagsimula lamang.
At kung ang kwentong ito ay nagbukas ng isang tanong sa loob mo, kung ikaw man ay pastor, magulang, anak, o simpleng taong naghahanap, hayaan mong manatili ang tanong. Huwag mong patayin agad. May iba pang kwento. May iba pang apoy. May iba pang pagbabagong naghihintay. At kung handa kang magpatuloy, samahan mo ako sa susunod. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.